Flowers for you mga mare. Ngayong araw nga mga mare ay magluluto ako ng bulaklak ng kalabasa. Kita nyo naman at fresh na fresh pa. Mura na, masustansya pa at maganda pa sa katawan. Medyo tanghali na nga dyan at pagkagising ko nga ay dumiretso na agad ako sa aming kusina. Bali ko na talaga na pagkagising ko sa umaga ay diretso ng kusina para magluto. Ito nga palang talbos ng kalabasa ang lulutuin ko ngayon at magluluto nga rin pala ako ng piniritong tilapia. Meron nga rin pala kaming patola pero hindi ko na sinamahan nito mga mare. Asawa ko nga pala ang bumili nito at kaming dalawa nga ay nahihilig na sa pagkain ng mga gulay. Simpleng luto lang naman ang gagawin ko dito at igigisa ko lang mga mare. Nang matapos nga ako ay luluto ko na rin yan dahil medyo tanghali na nga rin ng mga oras na ito. Hindi pa nga rin ako nag-uumagahan kaya siguro nakakaramdam na ako ng luto. Siyempre bago natin ito lutuin ay dapat nahugasan natin ito ng paulit-ulit. Binabad ko nga muna at hinugasan ko yan ng 3 beses. Inuna ko na nga palang iluto itong piniritong tilapia. 3 nga lang pala ang niluto ko dahil yung isa ay isasahog ko sa kalabasa. Pagkatapos ko nga magpirito ay sinunod ko namang ginisa itong aming bulaklak ng kalabasa. Simpleng pagigisa lang naman kaya hindi ko na pinakita sa inyo mga mare. Nagisa nga lang pala ako dyan ng bawang at sibuyas. Hindi nga pala ako nagpapatis mga mare kaya ang nilagay ko lang dyan ay asin at paminta. Yan at luto na nga mga mare. Napakasimple pero napakasustansya. Kain na po tayo. Habang hinihintay ko nga ang aking asawa ay naglinis-linis muna ako dito sa aming kusina. Una ko na nga linisin itong aming gas range dahil matagal-tagal ko na rin itong hindi nalilinisan. Naalala ko nga nung nagbe-bake pa ako ay talagang gamit na gamit ko itong aking gas range. Dito nga sa aking kalan ay pwede kang mag-bake, magluto ng lechong manok at lechon belly. Kung hindi nga ako nagkakamali ay parang nasa mga 10 taon na ito. Hanggang ngayon nga ay napapakinabangan ko pa to mga mare. Habang nandito nga ako sa aming kusina ay isinabay ko na rin itong aming mga labahin. Isang linggo nga akong hindi nakapaglaba dahil sa bagyo at walang tigil na ulan. Nang araw nga na ito ay maganda na ang sikat ng araw at pwede na talagang maglaba. Habang naglalaba nga ako ay isinabay ko ng linisin itong aming lamesa. Hindi ko talaga hinahayaang maging marumi itong aming hapagkainan dahil dito kami kumakain mga mare. Nang matapos nga ang aking mga labahin ay nagsampay naman ako dito sa aming terrace. Sampayan din naman kami sa likod pero mas gusto ko na dito sa harapan nagsasampay. Mas malapit kasi dito at madali ko siyang maisisilo. Tirik na tirik nga ang araw ngayon at paniguradong makakatuyo ako agad ng aking mga nilabhan. Di pa nga dyan natatapos ang mga gawain ni madam. Maraming ang tumatawag sa akin na madam kaya naman ngayon ay ipakikita ko sa inyo kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang madam. Simple lang naman, naglilinis ng bahay, naglalaba at nagluluto o hindi ba napakasimple lang? Kidding aside mga mare, talagang ang madam nyo ay napakasipag. Kaya naman sa mga madam dyan, kesa sa magchismisan kayo, maglinis na lang kayo ng inyong mga bahay. No. 2 hours later. After 2 hours nga mga mare ay natuyo na rin ang aking mga nilabang. Pinasok ko na nga ito at inilagay ko muna dito sa aming terrace. Iisip pa nga ni madam dyan kung magtutupi na ba siya o paabutin pa niyan ng 1 linggo. Joke lang mga mare, pero mamaya ay itutupi ko na nga yan. Nang sinipag-sipag na nga ako ay nagsimula na akong magtupi ng aming mga damit. Pan ko kung ako lang pero mas gusto ko pang maglaba kesa sa magtupi mga mare. Naabot nga ng ilang araw yung aking mga tupiin. Pag sinipag lang talaga ako ay tsaka ako magtutupi. O siya, hanggang dito na lang at marami pang gagawin si madam. Salamat sa inyong panonood. Bye!